A blessed morning po sa ating lahat at nasa Exodus chapter 18 na po tayo at ang aking pong babasahin ay sa verses 1 to 6. Dinalaw ni Jethro si Moises. Nabalitaan ni Jethro, biyanan ni Moises at pare sa Midian ang ginawa ni Yahweh para kay Moises at sa mga Israelita kung paanong inilabas niya ang mga ito sa lupain ng Ehipto. Si Jethro ang nag-aruga kay Sipora nang ito'y pauwiin ni Moises sa Midian. Kasama ang dalawa nilang anak, Gersom ang pangalan ng una sapagkat ang sabi ni Moises nang ito'y isinilang ako'y dayuhan sa lupain ito. Ang pangalawa niyang na may Elazar sapagkat ang sabi niya, tinulungan ako ng Diyos ng aking mga ninuno. Iniligtas niya ako sa tabak ng Paraon. Isinama ni Jethro ang asawa ni Moises at ang dalawang anak nito at pumunta sa pinagkakampuhan ni na Moises sa ilang sa tabi ng bundok ng Diyos. Pagdating doon, ipinasabi niya kay Moises, darating ako riyan, kasama ang iyong asawa at dalawang anak. Amen. Purihin ng Diyos sa pagkabasa ng kanyang mga salita. Ito po yung muli nagkita ang biyanan ni Moises at si Moises po at nakita ng nasaksihan, no, naikwento muna ni Moises kung paano nailabas ng ating Panginoon ang mga Israelita, no, mula sa pagkakaalipin, paano sila nakaligtas, paano sila iniligtas ng ating Panginoon at inilabas doon sa pagkakaalipin sa Ehipto, no. At dito nasaksihan din ang biyanan ni Moises na mukhang nahihirapan tong si Moises bilang hukom o tagapagbigay ng batas, tagapagpayo dito sa mga Israelita dahil mag-isa lamang niya itong ginagawa. Kaya nakita ng kanyang biyanan na nahihirapan siya, kaya nagbigay ng payo itong biyanan niya kay Moises na sinabi rito. Sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong gawin. Kumbaga, dito, yung pagpapayo ni Jethro doon kay Moises na kanyang biyanan, kung ating i-apply to sa ating buhay, marami kasi, di po ba tayo bilang mga kaibigan, minsan pag may problema ang ating mga kaibigan, yung taong binibigyan mo ng payo, ang parating dito ay yung hindi lamang tayo magpapayo na para may interesado silang marinig sa iyong payo tungkol sa kanyang problema hinanaing sa iyo o sinasabi sa iyo. Pero mas mabuti na kung tayo ay nagpapayo ay yung ibigay natin sa kanya yung bang ang payo natin na hindi lamang bilang kaibigan o bilang tao na naakma doon sa kanyang solusyon sa kanyang problema, kundi bagkus yung ang ating ibigay na payo ay yung magagaling sa Panginoon, yung hindi yung kagustuhan niya na marinig lamang na magiging solusyon sa kanyang problema ang ating ipapayo, kundi mabuting mabigyan natin siya ng payo na ito ay kagustuhan ng Diyos na mangyari sa buhay niya para makita niya roon sa gitna ng kanyang dinaranas na problema na may Diyos na may pag-asang magbibigay sa kanya. Di po ba lahat lagi ang salita ng Diyos ay laging nagbibigay ng pag-asa at nagko-comfort sa hirap ng ating mga sitwasyon. Ano mang maging sitwasyon natin. Alam niyo, mababasa din po natin dahil ang Diyos, katulad may ginagamit siya ng mga tao na iparating yung kanyang nais na mangyari sa buhay ng taong may problemang ito na maiparating natin yung kanyang kagustuhan na mangyari sa buhay ng taong ito at huwag makita ng taong ito yung kanya lamang problema na nais bilang tao tayo na nagpapayo, yun lang ang nais na marinig. Kumbaga, marinig niya yung kagandahan, kabutihan ng Diyos na magiging solusyon doon sa kanyang problema, no? Mahirap man intindihin pero napaka maganda talaga na ipahayo natin yung Word of God
doon sa problema ng tao, kung sino man ang gusto nating bigyan ng payo. Alam niyo, sabi din dito sa Hebrews chapter 10 verses 23, ang sabi sa atin, kasi sa tuwing tayong papayo pa, di ba po nagpapayo tayo doon sa mahinang tao, kaya humihingi sila ng payo sa iyo kasi nandun siya sa time na nanghihina siya. Kaya para kasi natin, ang ating Panginoon is a great counselor. Sabi dito sa Hebrews chapter 10, magpakatatag tayo sa pag-asa natin at huwag tayong mag-alinlangan dahil tapat ang Diyos na nangangako sa atin. Di po ba? Kaya sikapin natin mahikayat ang isa't isa sa pagmamahalan at sa paggawa ng kabutihan. Kaya yun po dapat, no, ibigay natin yung pag-asa ng ang ating Panginoon mula noon hanggang ngayon. Hindi siya nagbabago, siya ay laging tapat sa kanyang mga pangako. Yun lamang po. God bless you all po. Marami pong salamat. Amen! Magandang gabi po sa ating lahat. Muli po ay magsishare po tayo sa Exodus chapter 8 verse 7 hanggang 12. Kaya sinalubong ni Moises, nagbigay galang siya sa biyanan. Niyakap ito at isinama sa kanyang tolda. Doon sila nagkamustahan at masayang nagbalitaan. Isinalaysay ni Moises lahat ng ginawa ni Yahweh sa Paraon sa mga Ehipsyo, at kung paano niligtas ni Yahweh ang mga Israelita. Isinalaysay rin niya ang mga hirap na inabot nila sa paglalakbay at kung paano sila tinulungan ni Yahweh. Natuwa si Jethro sa kabutihang ginawa sa kanila ni Yahweh at sa pagliligtas nila sa kanila sa mga Ehipsyo. Sinabi niya, purihin si Yahweh na nagligtas sa inyo mula sa kamay ng Paraon at ng mga Ehipsyo. Purihin si Yahweh na nagpalaya sa mga Israelita mula sa pagkalipin sa Ehipsyo. Napatunayan ko ngayon na siya ay higit sa ibang mga Diyos dahil sa ginawa niya sa mga Ehipsyo na umapi sa mga Israelita. At si Jethro ay nagdala ng handog na susunugin at iba pang handog para sa Diyos. Dumating naman si Aaron at ang mga pinuno ng Israel at kumain sila kasalo ng biyanan ni Moises. Amen. Magandang umaga po sa inyo lahat. Ang isi-share ko po ngayon, Exodus chapter 18 verse 13 to 17. Kinabukasan, naupo si Moises upang mamagitan at humato sa mga usapin ng mga tao. Inabot siya ng gabi. Sa dami ng taong lumalapit sa kanya, na makita ni Jethro ang hirap ng inabot ni Moises sa kanyang ginagawa. Tinanong niya ito, ano ba ang ginagawa mo sa mga tao? Bakit mag-isa mong ginagawa ito at ang mga tao ay maghapon nakapaligid sa iyo? Sumagot si Moises, mangyari po lumapit sila sa akin para alamin ang kalooban ng Diyos. Kapag may dalawang taong may pinagtatalunan, lumalapit sila sa akin at sinasabi ko naman sa kanila kung sino ang may katwiran. Bukod doon, ipinaliwanag ko sa kanila ang mga utos at tuntunin ng Diyos. Sinabi ni Jethro, hindi ganyan ang dapat mong gawin. Amen. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 18 verse 18 to 21. Pinahihirapan mo ang iyong sarili pati ang mga tao. Napakalaking gawain iyan para sa iyo at hindi mo iyan kayang mag-isa. Pakinggan mo itong ipapayo ko sa iyo at tutulungan ka ng Diyos. Ikaw ang lalapit sa Diyos para sa kanila at magdadala sa Kanya ng kanilang mga usapin. Ikaw ang magtuturo sa kanila ng mga kautusan at mga tuntunin, at ikaw rin ang magpapaliwanag sa kanila kung ano ang dapat nilang gawin. Ngunit, pumili ka ng mga taong may kakayahan, may takot sa Diyos, mapagkakatiwalaan at di masusuhulan. Gawin mo silang tagapangasiwa sa libo-libo, daan-daan, 5-50 at 10-10. Yun lang po. Amen.
Mapagpalang gabi po sa ating lahat mga kapatid, at muli po tayo mag-share ng ating ginagawang daily devotion. Andito na po tayo sa Exodus chapter 18 at ang aking pong babasahin ay dito po sa verse 22 to 27 po. At sinasabi po sa talatang ito, sila na ang bahalang humatol sa maliit na usapin at mabibigat na kaso lamang ang ihaharap sa iyo. Sa gayon ay hindi ka masyadong mahihirapan sapagkat tutulungan nila ang iyong gawain. Kung ganon, ang gagawin mo lang na siya namang utos ng Diyos. Hindi ka mahihirapan at madali pang maayos ang anumang suliranin ng taong bayan. Pinakinggan ni Moises ang payo ng kanyang biyanan at sinunod niya ito. Pumili siya ng mga lalaking may kakayahan at ginawa niyang tagapangsiwa sa Israel. Para sa libo-libo, sa daan-daan, sa 5-50 at sa 10-10. Sila ang naging palagiang hukom ng bayan. Ang malalaking usapin na lamang ang dinadala nila kay Moses at sila ang lumulutas ng maliliit na kaso. Pagkatapos ito'y nagpaalam na si Jethro kay Moses, umuwi sa sariling bayan. Amen. Salamat po sa Panginoon sa pagbasa po ng kanyang banal na salita. At dito po sa aking pong binasang talatang ito, makikita po natin na si Moses po ay pinayuhan po ng kanyang biyanan na upang humirang po siya ng mga hukom na mga ngasiwa po sa bayan po ng Israel. So makikita nga po natin, sinunod naman po ni Moises yung sinabi po sa kanya na kanyang biyanan, at kaya nga po siya ay pumili ng mga lalaki na may kakayahan po na gumawa ng tagapangasiwa po sa bayan po ng Israel. Doon po natin makikita na yung pong payo ng kanyang biyanan kay Moises ay sumunod naman po si Moises, at ganun nga po ang kanyang ginawa. At makikita po natin na yun lamang po na mga malalaking usapin na lamang po ang dinadala po kay Moises. Halimbawa po, yung mga problema na hindi nila makayanan, na medyo si Moises po ang lumulutas. Si Moises po ang lumulutas, at makikita nga po natin matapos po na gawin po ni Moises yun, ay nagpaalam na po si Jethro kay Moises upang umuwi na po sa sariling bayan. Salamat po, and God bless po sa ating lahat. Isang mapagpalang araw po sa ating lahat. Para po sa ating devotion, gusto ko pong ibahagi sa inyo ang Exodus chapter 18 verses 1 to 6. Sabi po rito, Jethro, the priest of Midian, Moses' father-in-law, heard of all that God had done for Moses and for Israel his people, how the Lord had brought Israel out of Egypt. Now Jethro, Moses' father-in-law, had taken Zipporah, Moses' wife, after he had sent her home, along with her 2 sons. The name of the one was Gershom, for he said, I have been a sojourner in a foreign land. And the name of the other, Eliezer, for he said, the God of my father was my help, and delivered me from the sword of Pharaoh. Jethro, Moses' father-in-law, came with his sons and his wife to Moses in the wilderness, where he was encamped at the mountain of God. And when he sent word to Moses, I, your father-in-law, Jethro, and coming to you with your wife and her 2 sons with her. Amen. Purihin ang Panginoon sa pagkabasa po ng kanyang salita. Magandang gabi po sa lahat. Ang babasahin ko po ngayon ay makikita sa Exodus 18 verse 7 to 12. So Moses went to outmeet his father-in-law and bowed down and kissed him. They greeted each other and then went into the tent. Moses told his father-in-law about everything the Lord had done to Pharaoh
and the Egyptians for Israel's sake, and about all the hardship they had met along the way, and how the Lord had saved them. Jethro was delighted to hear about all the good things the Lord had done for Israel in rescuing them from the hand of the Egyptians. He said, "Praise be to the Lord, who rescued you from the hand of the Egyptians and of Pharaoh, and who rescued the people from the hand of the Egyptians. Now I know that the Lord is greater than all other gods, for he did this to those who had treated Israel arrogantly." Then Jethro, Moses' father-in-law, put a burnt offering and other sacrifices to God. And Aaron came with all the elders of Israel to eat a meal with Moses' father-in-law and the presence of God. Yun lang po. Magandang gabi po sa inyong lahat. Ang ibabahagi ko pong verse sa gabing ito ay sa Exodus chapter 18 verses 13 to 18 na sinasabi, "It came about the next day that Moses sat to judge the people, and the people stood about Moses from the morning until the evening." 14. Now when Moses' father-in-law saw all that he was doing for the people, he said, "What is this thing that you are doing for the people? Why do you alone sit as judge, and all the people stand about you from morning until evening?" 15. Moses said to his father-in-law, "Because the people come to me to inquire of God." 16. When they have a dispute, it comes to me, and I judge between a man and his neighbor, and make known the statutes of God and his laws. Jethro counsels Moses. 17. Moses' father-in-law said to him, "The thing that you are doing is not good." 18. You will surely wear out both yourself and these people who are with you, for the task is too heavy for you. You cannot do it alone. Amen. Purihin pa natin ang ating Panginoon. Magandang gabi po, and God bless everyone. Today I will read Exodus chapter 18 verse 19 to 21. Listen now to me, and I will give you some advice, and may God be with you. You must be the people's representative before God and bring their disputes to Him. Teach them the decrees and laws, and show them the way to live and the duties they are to perform. But select capable men from the people men who fear God, trustworthy men who hate dishonest gain, and appoint them as officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Amen. Magandang gabi po sa ating lahat. Ang ibabahagi ko po ngayon ay makikita sa Exodus chapter 18 verses 22 to 27. Ito po ang nakasulat. "Have them serve as judges for the people at all times, but have them bring every difficult case to you. The simple cases they can decide themselves. That will make your load lighter because they will share it with you." 23. "If you do this and God's commands, you will be able to stand this strain, and all these people will go home satisfied." 24. Moses listened to his father-in-law and did everything he said. He chose capable men from all Israel and made them leaders of the people, officials over thousands, hundreds, fifties, and tens. Deserve as judges for the people at all times. The difficult cases they brought to Moses, but the simple ones decided themselves. Last, then Moses sent his father-in-law on his way, and Jethro returned to his own country. Yun lang po, maraming salamat. God bless, purihin po ang Panginoon.